Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nag-alala si Masa nang sabihin ni Carmina na hindi na magising ang lola niya. Nataranta si Masa dahil napagtanto niya na mahimbing pala ang tulog ng matanda. Samantala sa farm, mas lalong nabahala si Ador dahil hindi na niya makita si Jabla. Malaki ang hinala niya na may alam ang matanda tungkol sa pagkawala ng buhaya. Marami ring ikinuwento ni Gadon kay Aris habang nasa loob sila ng plantasyon. Ipinakita at inilahad niya rito ang tunay na sitwasyon sa plantasyon. Namangha si Aris sa lawak ng taniman, ngunit hindi niya alam kung anong klase ng halaman ang itinanim at kung bakit hindi niya masundan ang mga paliwanag ni Gadon. Hindi diretsyong sumagot si Gadon dahil wala pa siyang balak na isiwalat ang iligal na negosyo niya. Kinagabihan, nagbalik si Negra Jabla sa lupa at nagpasya siyang doon mismo sa farm niya ilalagay ang kanyang sasakyan. At ngayon, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Ayo, nalibot. Gabi na kung saan tahimik ang mundo ng tao. Dito mismo sa farm, naglalakad ang mga walang muwang na tao. Buti na lang, may malamig at tagong parte ng kagubatan dito sa farm.
kung saan natin pwedeng itago ang sasakyang yan. Madali na lang ulit natin iyon makukuha kapag bumalik sila mula sa pinuntahan nila. Dalhin mo yan sa tagong parte, malapit sa kakahuyan. Sige, buhaya komando. Kaya mo yan. Dubli na ang laki ng katawan mo. Dahil sa kapangyarihang ibinigay sa'yo ni Reyna Hadesa. Kaya hindi na basta-basta. Kayang-kaya mong buhatin ang sasakyang yan. At itago sa puwang sa pagitan ng malalaking bato. Malapit sa ilog. Sige na, lapit na. Alam kong nahihirapan ka, pero malakas ka. May ibinigay sa iyong kapangyarihan ni Reyna Hadesa. Kaya mong magduble o magtriple ng laki ng katawan. Lalo na kung sasabak na sa labanan. Magiging higanti ka, buhaya komando. Oh, ayan na, buhaya komando. Diyan mo ilagay. Isiksik mo dyan ang sasakyan. Huwag kang magreklamo, buhaya komando. Sige na. Alam mo ang ginagawa mo. Masama ang hinala ko, Ador. Iba yung ugong ng sasakyan na narinig ko kanina. Helicopter sana. Pero iba yung tunog ng sasakyang iyon. Ano po kaya yun, sir? Ating gabi na. Yan ang hindi ko maintindihan, Ador. Anong klaseng sasakyan yun? Punta ka sa balkon. Tignan natin ang paligid. Daddy, nagising ako. Bakit? Anong nangyari? Senorito Ares, may ugong kasi ng sasakyan na narinig namin kanina. Anong ibig niyo sabihin, mga Dor? Ugong ng sasakyan? Oo, parang hindi ka layuan mula dito at may huminto. Oo, iho. Pero hindi ko masabi kung anong uri ng sasakyan iyon. Sir, baka naman Mabuti pa'y matulog na tayo. Tignan nyo, ang linaw ng kalangitan. Ang daming bituin. Bakit, Senorito Ares? Sir, ano yung tinitignan niyo? Ano yung kumikislap? Meron kayang eroplanong nagkakaproblema? Parang umiikot na liwanag sa langit. Helicopter ba yun, sir? Daddy, mga Dor,
Hindi yun helicopter o kaya eroplano. Kasi parang bilog ang hugis. Grabe naman. Titignan niyo, sir. Papalapit na. Anong klaseng sasakyan yan? Baka yan yung narinig natin kaninang ugong, Ador. Oo, kaya. Akala natin umalis. Pero hindi pala. Lumipad palayo. Umiikot lang. Ganun ba? Sige, Dad. Matulog na tayo. Sandali lang, iho. Baka bumalik. Sir, bumababa yata. Baka maglalanding. Ay, bahala kayo dyan, Dad. Matulog na tayo. Sige. Matulog ka na, Ador. Iwan mo na ako rito. Hindi ba dapat matulog na rin kayo, sir? Pero sige, ako na ang matutulog. Iwan mo na dito. Sige. Iwan mo na ako rito. Ayun. Tama ang sabi ni Ador. Baka maglalanding yon. Pero sigurado akong hindi ordinaryong eroplano yon. Mag-almusal na tayo, sir. Kumuha ko ng itlog ng manok dito. Ito yung linutong palamaan para sa dalan yung tinapay. Masarap ito, Ador. Ganito ang buhay ko dito sa farm, Sir Gadon. Kung ano ang makukuha ko rito para ikabubuhay, yan ang ginagawa ko. Nakakasawa rin kumain ng instant noodle at sardinas na rasyon ko dito. Sarili mong diskarte yan, Ador. Opo, sir. Paimbing pa ang tulog ni Aris. Ganyan siya kapag natutulog dito. Madalang makapag-usap kami. At bakit naman? Paano yun? Pag nagising, kukunin ang kanyang tirador at aalis papunta sa burol. Pagdating ng hapon, hindi ko na siya nakikita. Ganun ba? Opo, sir. Pag nagutom, alam niya kung paano maghanda ng pagkain niya. Ano? Natutunan na niyang mamuhay mag-isa. Ay, opo, sir. Kaya niyang mabuhay kahit walang kasama. Sige, Ador. Ipagtimpla mo ako ng kape. At ang kape mo na rin. Mag-almusal na tayo. Daddy, malapit na naman ang pasukan. Doon na naman ako sa universidad naglalagi. Oo, iho. Siya nga pala. Malapit ka nang magtapos. Opo, Daddy. Makita ko ulit si Ammar. Oo nga. Kumusta na kaya yung kaibigan mo na iyon? Ano ang pinagkakaabalahan niya? Ang alam ko, Daddy, yung ninong niya ang palagi niyang kasakasama. Si Sir Artemis, isang negosyante. Ganun ba? Opo, Dad. Sinasama siya ng ninong niya kapag bumabiyahe.
Alam mo ba na naging kasosyo ko si Mr. Artemis sa negosyong pinatayo ko? Pero huminto na siya nung nakuha niya ang malaking share. Konti na lang ang kinuha niya. Ganun ba? Hindi ko siya maintindihan. Magkaiba kami ng prinsipyo. Kung negosyo ang pinag-uusapan. Paano kayo nagkaiba, Dad? Minsan lang kaming nag-usap ng personal. Pero naramdaman ko, iba ang prinsipyo niya sa akin. Magkasalungat kami. Ganun ba, Dad? Gusto ko isang malaking investment agad. One-shot deal, kumbaga. Pero iba sa kanya. Kahit maliit na investment, pwede na sa kanya. Dahil sabi niya, kapag may pumasok sa negosyo, kahit konti lang, mabigyan lamang ng sahod ang mga trabahador. Pilantropo pala siya, Dad. Ganyan si Mr. Artemis, iho. Napakabait. Anong oras na? Sakto lang. Hello, good morning, Dahlia. Good morning din, Sir Artemis. Fit to work for today? Yes, sir. Good. Pero pwede ka pang mag-day off. Dagdag incentive mo yan. Alam kong pagod ka sa biyahe. Ha? Take a rest, Miss Dahlia. Pero... wala na. Ang swerte ko talaga. Hindi siguro ako makakahanap ng employer na katulad ni Sir Artemis. Akala ko magkasama kayo ni Ivana sa rooftop, Dahlia. Tinawagan ko siya kanina, sir. Sinabi ko kung gusto niyang magpahangin. Pumunta siya sa rooftop at sasamahan ko siya. Alam mo, nakausap ko nung dumating tayo. Hindi nawawala sa isip niya ang mga panaginip niya daw. Oo, sir. Lagi niyang ikinikwento ang mga panaginip niya. At parang totoo ang mga yon. Yan ang laman ng isip niya araw-araw. Pero huwag mong masyadong alalahanin si Ivana, Dahlia. Makakamove on din siya. Tama. Nakikita ko rin. Kaya niyang harapin ang kahit anong problema, sir. Tama ka. Matibay ang loob ni Ivana. Lumalaban sa problema. Pero bakit parang sobrang nasaktan ang loob niya? Paano siya naging ganyan, sir? Dahlia? Sa bagay, kayo bilang kapatid niya ang nakakaalam kung anong dinadala niya. Daddy! Daddy! Oh, bakit, iho? Ano ang ikinatutuwa mo? Daddy! Bumalik na yung buhaya sa swimming pool. Talaga? Opo, Daddy. Sige, babalikan ko pa siya. Wow, ano to?
bumalik yung buhaya sa lugar niya. At titignan ko sana. Pero hindi ako magpapakita. Sariwa pa sa isip ko yung nangyari tungkol sa guardhouse. Sa palagay ko, hindi ordinaryong buhaya yun. Wala pa rin si Tandang Diabla sa kubo niya. Yahoo! Sige! Nakatubi pa rin yung... Sige! Sakay mo ko! si Aris yun. Nandun sa swimming pool ng buhaya. Sige! At nakikipaglaro na naman. Sige! Ilagay mo ako! Buhaya raw. Ilagay mo ako sa... Kung ganun, bumalik na yung buhaya. Pupuntahan ko sila. Huwag ka munang pumunta, Ador. Bakit, sir? Nandito na rin ako. Didiretso na sana ako sa may buhaya. Hayaan mo muna si Aris. At bakit, sir? Hanggang ngayon, duda pa rin ako sa buhayang yun. Pati kay Negra Diabla. Sa totoo lang, sir. Ako rin. Nung napanood ko, baka hindi basta buhaya yon. Hindi basta buhaya. Anong ibig mong sabihin? Kwan, sir, baka hindi buhaya. Baka isang engkanto. Ano? Yan ang pumasok sa isip ko noon, sir. Natakot nga ako pero nasanay na rin ako. Hindi ako lalapit sa buhaya. Pero obserbahan ko siya ng malapitan. Hindi muna ako aalis dito sa farm. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!